Ang pelikula ay nagbukas sa isang maliit na bayan na pinangalan ng Sweetly kung saan ang ilang mga lokal na estudyante ay nagsasagawa ng isang party sa isang lumang kamalig. Ito ay ika-13 ng Abril, taong 2003 at kamakailan ay pinatay ng isang serial killer ang tatlong estudyante, sina Val, Brian, at Emmy. Wala sa mga kabataang nagtipon ang tila apektado ng mga kaganapang ito maliban sa high school senior na si Summer. Malapit siya sa lahat ng tatlong biktima, lalo na kay Emmy. Sa kabutihang palad, di nagtagal ay sinamahan si Summer ng kanyang childhood friend na si Queen na nakikiramay sa kanyang mga namatay na kaibigan. Sinubukan din niyang iabot sa kanya ang isang pulang envelope ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng kanyang dating nobyo. Sa loob ng kamalig, puspusan ng kasiyahan at ang lahat ay masaya. Nagtataka naman si Summer kung paano nagiging masaya ang sinuman pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayari. Lalong lumala ang gabi nang ang kanyang ex-boyfriend ay binuhusan siya ng inumin sa kanyang dibdib. Galit na tinitigan niya ang lalaki at saka tumungo sa banyo para maglinis. Lingid sa kaalaman ng sinuman, ang serial killer, na tinaguriang Sweetly Slasher, ay nakalusot sa lugar. Sa sandaling iyon, isang patrol ng pulis ang dumating sa party at pinilit ang mga kabataan na umuwi. Si Summer, na walang ideya tungkol dito, ay nasa banyo pa rin. Biglang sumulpot si Sweetly Slasher sa likod niya na may dalang kutsilyo. Naiwasan ni Summer ang kanyang unang pag-atake at tumakas para sa kanyang buhay. Wala na ngayon ang lahat ng kaibigan niya at walang tutulong sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa isang kamalig sa tabi mismo ng kamalig habang hinahabol siya ng serial killer. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang magtago sa likod ng isang dayami, ang kanyang sinturon ay tumunog na nagpaalerto sa mamamatay tao. Sinubukan tumakas ni Summer ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya at walang awang pinatay. Eksaktong 21 taon ang lumipas, sa kasalukuyang araw, ang nakababatang kapatid na babae ni Summer, na si Lucy, ay naghahanda para sa kanyang memorial service. Inihayag niya kung paanong si Sweetly Slasher, na nagsagawa ng 3 araw na pagpatay, ay hindi kailanman nahuli. Ang buong bayan ay naapektuhan ng mga nakakasuklam na pagpatay na ito at parang ang buong lugar ay na-stop sa panahong 2003. Hindi pa rin naka-move on ang mga magulang ni Lucy at ipinaglihilang siya para lang punan ng puwang na iniwan ni Summer. Kinalaunan sa araw na iyon, pumasok si Lucy sa silid ng kanyang kapatid na babae na pinananatili ng kanyang mga magulang ng eksakto 21 taon na ang nakalilipas. Naglakad-lakad siya. Tinitingnan ang mga litrato ni Summer nang bigla siyang makarinig ng langit-ngit sa floorboard. Itinaas niya ang isang panel at natuklasan ang ilang mga liham na nakatago sa ilalim. Casual na pumili ng isa si Lucy at binasa ang nilalaman nito. Sa kanyang sorpresa, ito ay isang babala para kay Summer na may pagsisisihan siya at pinirmahan ito ng isang taong nagngangalang E. Sa kalaunan habang nag-aalmusal, ipinahayag ni Lucy na nakakuha siya ng 3 buwang internship sa Summer sa Washington, D.C. Ang kanyang mga magulang na overprotective, gayunpaman, ay mukhang hindi nasisiyahan na marinig ito. Iminungkahi pa ng kanyang tatay na magtrabaho siya sa kanyang kumpanya, ang SONR, na nagtatrabaho sa ilang makabagong teknolohiya. Bagamat nagalit si Lucy, pinili niyang huwag ng pag-usapan ang bagay na ito dahil anibersaryo ng kamatayan ni Summer ngayon. Di nagtagal pagkatapos, binisita ng pamilya ang kasumpa-sumpa na kamalig kung saan ang isang alaala ay nakatuon kay Summer. Nag-iwan ang kanyang mga magulang ng ilang regalo para sa kanya at tinanong si Lucy kung may dala rin siya. Sa takot na magmukha siyang insensitive, nagsinungaling si Lucy na nakalimutan niya ang regalo niya sa kotse. Lumayo siya ng kaunti at sinubukan tanggalin ang kanyang kwintas para may regalo niya ito. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay na sinundan ng maliwanag na ilaw na nagmumula sa isang kalapit na shed. Agad na tumungo si Lucy doon at nakakita lamang siya ng kakaibang makina na gumagawa ng malakas na tunog ng beep. Sinubukan niya itong tingnan ng malapitan ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya ang screen ng makina. Ang timer ay nakatakda na ngayon sa ika-16 ng Abril, taong 2003 at makalipas ang ilang segundo, 2 matulis na laser ang lumabas mula sa makina. Ang mga matinding sinag ng enerhiya ay tumama sa isa't isa na lumikha ng isang pintuan sa pagitan ng space and time. Bago pa malaman ni Lucy kung ano ang nangyayari, hinigop siya ng pintuan na ito ngunit tila bumalik sa normal ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Nalilito, lumabas siya ng shed ngunit napansin niyang nawawala ang memorial ng kanyang kapatid at wala nang makita ang kanyang mga magulang. Sinubukan ni Lucy na tawagan sila ngunit napagtanto niyang walang network ang kanyang telepono.
Dahil sa takot, tumungo siya sa sentro ng bayan na tila punong-puno ng mga bagong negosyo. Ito ay nang makita niya ang isang banner at napagtanto na ang petsa ngayon ay 16 ng Abril, taong 2003. Nang maglaon, isang nalilitong Lucy ang nagtungo sa kanyang paaralan, ang Sweetly High, upang makipag-chat sa kanyang science teacher. Tila ibang-iba ang lahat, ang mga mag-aaral ay nakadamit na parehong-pareho sa huling bahagi ng 90s na mga music video at lahat ay may flip phone o Walkman. Nakatagpo rin siya ng nakakagulat na tanawin, ang kanyang yumaong kapatid na si Summer ay nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan na sina Brian at Val. Lahat sila ay pinatay ilang dekada na ang nakalipas. Gayunpaman, nagtungo si Lucy sa lab at nakilala ang kanyang guro sa pisika na tila naging mas bata. Hindi niya siya nakikilala, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang bagong estudyante at nagtanong tungkol sa kanyang mga iniisip tungkol sa time travel, ngunit sinabihan siya ng guro na humingi ng tulong kay Queen na isang physics geek. Ipinaliwanag ni Queen na nasa lab din kung paano posible ang paglalakbay sa oras ngunit isang masamang ideya dahil maaari itong lumikha ng mga hindi nakikitang epekto sa hinaharap. Nang hapong iyon, napansin ni Lucy ang isang grupo ng mga lalaki na sinusundo si Queen sa pasilyo ng paaralan at binuhat siya palabas. Lumalabas na itatapon ng mga senior ang isang tao sa isang kalapit na ilog bilang tradisyon ng paaralan. At ngayon ay ang pagkakataon ng kawawang si Queen at ang buong paaralan ay nagtipon upang saksihan ang palabas. Gayunpaman, si Lucy ay namagitan at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagtulak sa isa sa mga bully sa lupa. Ang kaguluhan ay umakit sa atensyon ng isang guro na maya-maya ay dumating at pinaghiwalay ang mga nagkukumpulang tao. Pagkatapos ng kanyang kabayanihan, dinala ni Lucy si Queen sa gilid at ipinahayag na siya ay mula sa hinaharap. Siya ay nag-aalinlangan sa una ngunit sa huli ay naniwala siya sa kanya nang ipakita niya sa kanya ang kanyang smartphone na malinaw na napaka-advance para sa taong 2003. Pagkatapos ay dinala ni Lucy si Queen sa kamalig at ipinakita sa kanya ang time machine na nagdala sa kanya sa panahong ito. Hindi ito gumagana sa ilang kadahilanan, kaya isinakay nila ito sa van ni Queen at dinala sa kanyang garahe. Habang iniinspeksyon ng makina, napansin nila na ito ay binuo ng isang kumpanya na tinatawag na SONR. Nakahanap din sila ng isang walang laman na canister na nakalagay sa loob at ipinapalagay na kailangan nila ang isa sa mga ito para gumana ang makina. Sinabi ni Lucy na makukuha nila ito dahil nagtatrabaho ang kanyang ama sa pasilidad ng SONR. Sa ibang lugar, mainit ang confrontation ni Summer at ng kanyang best friend na si Emmy pero hindi natin alam ang dahilan. Balik tayo sa garahe, napagtanto ni Lucy na 16 na Abril ngayon, 2 araw bago pinatay ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Queen kung dapat niyang baguhin ang nakaraan, ngunit ipinaliwanag niya na kahit anong gawin niya ay mababago ng husto ang hinaharap. Kaya naman, nagpasya sila na ang pinakamahusay na hakbang ay para kay Lucy na bumalik sa kanyang panahon sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, dumating sila sa harap ng bahay ni Summer, kung saan ipinahayag ni Lucy na gusto niyang magnakaw ng keycard mula sa kanyang ama. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Queen na siya talaga ang kapatid ni Summer. Binalaan niya siya na mapanganib na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit iginiit ni Lucy na ito lang ang paraan upang makapasok sila sa pasilidad ng SONR. Ilang sandali pa, lumapit sila kay Summer at ibinigay ni Queen ang kanyang calculus homework. Madalas pala itong gumagawa ng mga assignments niya dahil sa sobrang crush niya ito. Pagkatapos ay tinanong ni Summer kung matutulungan niya siya sa chemistry ngunit nagsinungaling siya tungkol sa pagiging abala. Sa halip ay ginamit niya ang pagkakataong ito para ipakilala siya kay Lucy na sinasabing mahusay siya sa agham. Pagkatapos ay dinala ng isang nasasabik na si Summer si Lucy sa loob ng bahay at ipinakilala siya sa kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, habang nag-uusap ang mga babae, napansin ni Lucy ang larawan ni Summer kasama sina Brian at Val at tinanong niya kung matagal na silang magkakaibigan. Sumagot si Summer na magkaibigan sila noong bata pa sila at gusto niyang pumunta sila ni Lucy sa mall para maipakilala niya siya sa kanila. Sa sandaling ito, naalala ni Lucy na ngayon ang araw na papatayin sina Brian at Val sa mall. Tinanong niya si Summer kung anong oras magsasara ang mall at sumagot ang huli na 9:00. Napagtantong kalahating oras na lang ang natitira, biglang umalis si Lucy ng bahay at dumiretso sa mall. Nakarating siya doon sa tamang oras at nakita niya si Queen na nagtatrabaho ng part-time dito. Nagtanong si Lucy tungkol kay Val at Brian kung saan ipinahayag ni Queen na narinig niyang nag-uusap sila tungkol sa pagpunta sa isang tindahan sa ikatlong palapag. Dahil dito ay nagpanik si Lucy
kaya agad siyang sumugod doon na sinusundan ni Queen. Sa kasamaang palad, huli na silang dumating dahil pinatay na ng Sweetly Slasher si Brian. Sinubukan ni Lucy na tulungan si Val na makatakas at pinaalalahanan pa ang isang malapit na security guard, ngunit madaling napatay siya ng killer bago binasag ang ulo ni Val at tinapos din ang kanyang buhay. Sa resulta ng insidenteng ito, nagtungo sina Lucy at Queen sa kanyang bahay kung saan hinayaan niya itong manatili para sa gabi. Habang pinag-uusapan nila ang susunod nilang gagawin, biglang napagtanto ni Lucy na hindi dapat namatay ang security guard. Nangangahulugan ito na pinapalala niya ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsisikap na baguhin ang nakaraan. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik sa 2024 bago niya lalong masira ang mga bagay-bagay. Kinaumagahan, maagang nagising si Lucy at pumasok sa kanyang bahay. Gusto niyang makuha ang keycard ng kanyang ama para makapasok sa pasilidad ng SONR, ngunit nahuli siya ni Summer na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Naguguluhan siya kung bakit biglang umalis si Lucy sa mall kagabi, lalo na ngayong patay na ang mga kaibigan niya. Naiwan na walang ibang mga pagpipilian, sa wakas ay ibinunyag ni Lucy na siya ay kanyang kapatid at nanggaling sa hinaharap. Upang patunayan ang kanyang punto, inilabas niya ang liham mula kay Ethan na sinasabing natagpuan niya ito sa ilalim ng mga floorboard pabalik sa sarili niyang timeline. Gayunpaman, sinabi ni Summer na hindi pa niya nakita ang sulat. Nakakadismaya ito kay Lucy at tuluyan na siyang umalis ng bahay nang hindi nagpapaliwanag pa. Pagkaraan ng araw na iyon, dumating si Summer sa paaralan at binuksan ang kanyang locker kung saan bigla siyang nakakita ng isang liham. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang mapagtanto na ito ang eksaktong parehong sulat na ibinigay sa kanya ni Lucy kanina. Samantala, nalaman ni na Lucy at Queen na ang isang bagay at ang antimatter nito ay dapat magkabanggaan upang magdulot ng pagbubukas ng pinto. Nasa kanila ang bagay na may label na particle A habang ang antimatter na may label na particle B ay naubos na. Kailangan na nila itong makuha para gumana muli ang time machine. Habang nagtatrabaho ang duo sa makina, biglang lumitaw si Summer. Sinabi niya na naniniwala na siya ngayon sa time travel at gustong malaman ang lahat tungkol sa mga nangyayaring pagpatay. Ngunit si Lucy, na ayaw na malaman ng kanyang kapatid ang kanyang kapalaran, ay nag-aatubili na ibinunyag na si Emmy ay mamamatay ngayong gabi. Nagdulot ito ng pagkataranta kay Summer at sinabi niyang kailangan nila siyang iligtas sa anumang paraan. Ipinangatwiran ni Lucy na hindi nila mababago ang nakaraan nang hindi pinapalala ang mga bagay. Gayunpaman, nang ang kanyang kapatid na babae ay patuloy na iginigiit ito, siya ay sumang-ayon. Kasunod nito, kumuha ng sandata ang tatlo at naglakbay sa Marine Museum kung saan nagtatrabaho si Emmy ng night shift. Hindi nagtagal ay dumating sila doon at nagpasya na maghiwalay para hanapin siya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Summer na dahan-daang sumusulpot ang mamamatay tao sa likod ng walang malay na si Emmy. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar at buti na lang nahila niya ang kanyang kaibigan. Ang dalawa pagkatapos ay tumakbo para sa kanilang buhay, nilock ang pinto sa likod nila. Nang makapasok ang mamamatay tao sa pinto, sina Queen at Lucy ay sumama sa dalawang babae at nakatakas ng hindi nasasaktan. Nang maglaon sa bahay, habang nag-uusap ang magkapatid, nalaman ni Lucy na ang liham na nilagdaan ng E ay mula kay Emmy. Pagkatapos ay nag-open si Summer na inihayag na sila ni Emmy ay magkasintahan at nangakong sasabihin ito sa kanilang mga magulang ng magkasama, ngunit siya ay umatras sa huling sandali kaya naman nagalit si Emmy kanina. Noong gabing iyon, napagtanto ng isang hindi mapakali na si Lucy na ipinaglihi lamang siya ng kanyang mga magulang dahil namatay ang kanilang unang anak. Nangangahulugan ito na kung mabubuhay si Summer, maaaring mawala siya sa hinaharap. Kinabukasan, ninakaw ni Lucy ang keycard ng kanyang ama at lumabas ng bahay. Kalaunan ay nakipagkita siya sa kanyang kapatid na babae at sa wakas ay ibinunyag niya ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Ipinaliwanag din niya kung paano siya hindi mabubuhay sa hinaharap kung mabubuhay si Summer, ngunit nagpasya na ngayon si Lucy na iligtas siya dahil kinikilala lang ng kanilang mga magulang si Lucy bilang pamalit. Ang dalawang magkapatid na babae ay nagkaroon ng plano na bihagin at patayin ang Sweetly Slasher. Sa gabi, pumasok sina Lucy at Queen sa pasilidad ng SONR habang si Summer ay tumungo sa barn party kung saan siya mamamatay. Siya ay gumugol ng ilang oras sa party at pagkatapos ay lumabas. Tulad ng inaasahan niya, sinimulan siyang habulin ng serial killer. Samantala, sinusubukan ni na Queen at Lucy na makalusot sa loob ng pasilidad ngunit nagulat sila nang matuklasan ang bangkay ng isang security guard. Nawawala rin ang isa sa mga canister na naglalaman ng antimatter,
ibig sabihin, nauna sa kanila ang mamamatay tao. Napagpasyahan nila na ang mamamatay tao ay maaaring mula rin sa hinaharap at siya ang bumuo ng time machine. Ngayong malapit na ang oras, kumuha ng canister ang dalawa at mabilis na umalis. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Summer ang mamamatay tao sa larong Tom and Jerry at kalaunan ay dinala siya sa shed. Buong tapang niyang hinintay na saktan siya nito ngunit sa sandaling iyon, dumating ang tulong. Dumating sina Lucy at Quinn sa isang van at binangga ang serial killer. Sumugod si Summer sa loob ng sasakyan at paalis na sila nang bumangon ng loko. Sa isang nakakagulat na pangyayari, tinanggal ng Sweetly Slasher ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang sarili bilang ang mas matandang Queen mula sa hinaharap. Gulat na gulat ang tatlo sa kanilang nasaksihan ngunit wala silang panahon para magnilay-nilay. Sa gayon ay inilagay nila ang kotse sa reverse at nagmaneho pabalik sa garahe kung saan matatagpuan ang time machine. Sa kasamaang palad, ang mamamatay tao na si Queen ay nagpakita rin bago ma-activate ng mga teenager ang time machine. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung paano nasira ang kanyang buhay matapos siyang itapon ng mga bully sa ilog. Si Summer na crush niya ay pasimpleng nanood at natatawa sa event. Kaya nang siya ay maging mas matanda, siya ay gumawa ng time machine upang maghiganti sa kanyang mga bully. Habang abala ang mamamatay tao sa kanyang pagsasalita, inactivate ni Lucy ang time machine. Pagkatapos ay hinawakan niya si Psycho Queen at hinila silang dalawa sa time reap. Bumagsak ang dalawa sa isang parking garage at agad na nag-away. Sinugod siya ni Psycho Queen gamit ang isang kutsilyo, ngunit nagtagumpay si Lucy sa pamamagitan ng pagkuryente sa kanya gamit ang isang charger ng kotse. Pagkatapos ay sinaksak niya siya ng isang malapit na kutsilyo, sa wakas ay tinapos ang alamat ng Sweetly Slasher. Sa resulta ng kaganapang ito, ginamit ni Lucy ang time machine para bumalik sa 2024, ngunit tulad ng kanyang teorya noon, ang kanyang pag-iral ay nabura sa kanyang dating buhay. Ibig sabihin, hindi na siya nakikilala ng kanyang mga magulang at wala na siyang matutuluyan. Kaya bumalik si Lucy sa taong 2003 upang magsimula ng isang bagong buhay kasama ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang bagong matalik na kaibigan, si Queen.